Magandang hapon mga kapatid. Happy Lunes po sa inyong lahat. Ako po si Cheryl Cosima. Ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, kami po ay napapanood nyo rin sa inyong mga telebisyon. Present na po ang True TV sa Channel 19. Para po yan sa mga signal at satellite subscribers. Pareho po yan, Channel 19. Kaya mas madali tayong mapapanood saan mang sulok ng Pilipinas. At syempre, live din po tayo sa Facebook page at YouTube channel. I-search lamang po ang True Network PH. Mga kapatid, kumusta po ang inyong Lunes, unang araw ng linggo, unang araw ng Setyembre? Wala ba tayong pa-Christmas song dyan, Direk? Ha? Merong sumilip na ba si Sir Jose Marichan? September 1 na, ang bilis ng panahon, bare months na mga kapatid, ramdam nyo ba? Or mas mainit ang usapin kasi ngayon sa politika? Meron akong nakitang meme si Jose Marichan nanggagal. Pero AI na yun nanggagaling siya sa baha. Ayan. So, iba-iba na yung lumalabas. Iba ang tema ngayon ng mga meme, mga kapatid. Anyway, sana po'y maganda ang inyong Lunes at sana'y nakapagpahinga kayo over the weekend. Kasama ho ba kayo sa mga binaha, lalo na sa amin dyan sa Quezon City. May mga ilang areas po talaga na talagang grabe. Yung ibinuhos na tubig ulan, parang around kung tama po, hindi ako nagkakamali, around 140 millimeters ng ulan sa loob lamang ng isang oras. Mas matindi pa raw kaysa sa Ondoy. So, sana po ay hindi kayo dun sa isa sa mga na-stranded. Kung kayo po isa dun sa mga naipit, sana ay nakapagpahinga. At may mga walang pasok ngayon. Walang pasok sa school at government offices. Wala rin pasok, kinansela. Samahan niyo po kami hanggang alas 5 po tayo alas 5 po tayo ng hapon, mga kapatid. Ang ating pag-uusapan ay speaking of baha, ayan, sa gitna po ng mainit na usapin ng korupsyon sa flood control projects na kahit bilyones na ang pondo, nalulubog pa rin nga tayo sa baha. Bukod po sa pagtatalaga ng bagong kalihim ng DPWH na si Secretary Vince Dizon, pinag-utos na rin ng Pangulo ang pagkakaroon ng lifestyle check sa mga opisyal. At game na game dyan, sang-ayon dyan, at kasali dyan si Pangulong Bongbong Marcos, willing siyang sumailalim sa lifestyle check. Yung iba po kasi dyan parang yumaman, hindi sa pagsiservisyo, kundi dahil sa katakot-takot nga daw po na pangungurakot. At dahil mainit na ang ulo ng mga mamamayang Pilipino sa walang sawang nagbabanat ng buto, pati ang mga tinaguriang Nepo babies. Kanina rin ako may narinig din akong kanta na Pretty Nepo Babies. Imbis na Pretty Little Baby. Pretty Nepo Babies yung kanyang kanta at iniba niya yung lyrics. Ay na-call out na nga rin sa social media. Sila yung mga anak o kamag-anak ng mga ma-impluwensyang tao na tila nakikinabang sa kapangyarihan at fineflex pa online. At marami sa kanila ay mga influencers na ngayon ay deactivated na ba yung kanilang accounts? Nagtanggal ba talaga o pinrivate na lamang nila muna? O yung iba nandyan pa rin? Yung iba, dinisable yung comments. Kasi kung i-delete nila yon, totally, naku, sayang naman yung mga post nila, 'di ba? So, i-private na lang nila, pang sarili na lamang nila. Ang dami pong naglalabasan, 'di ba? At dami natin nakikita na pambabatikos dito po nga sa mga sinasabing mga Nepo babies na mga talagang influencers na pinapakita nila yung kanilang klase ng pamumuhay, yung kanilang mga shopping spree, yung kanilang pagpunta sa iba't ibang bansa, yung kanilang mga outfit, 'di ba? Susme. Ayan, hay, mga buhay prinsesa at prinsipe ang mga batang ito.
Ang ating question of the day, sumali kayo sa ating discussion. Ayan, dapat bang i-call out ang mga nepo babies? Sali po kayo, mag-comment po kayo sa ating Facebook at sa YouTube. Mamaya po ay babasahin natin yan isa-isa, mga kapatid. Hello po sa mga nakatutok na sa atin. Hi Rowena, Lorenzo, magandang hapon. Kamusta ang iyong hapon? Ayan po, hindi ko mabasa yung mga nakatutok sa atin. Ayan. Hi, sali po kayo sa ating discussion. Alright, mga kapatid, araw ng Lunes, usapang batas po tayo. Pero bago yan, bago natin yan pag-usapan, hingi muna po tayo ng update mula sa Senado. Ipinagpatuloy na nga ng Blue Ribbon Committee ang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Dumalo na ang karamihan sa mga contractors na ipinasabpina dahil no-show noong nakaraang pagdinig. Bibigyan tayo ng detalye ni 1PH Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, kanina pa yung umaga, kamusta na? Nasaan na ang pagdinig? Cheryl, magandang hapon sa'yo. Katatapos lang din talaga kanina pa nung pangalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan doon sa 8 contractors na hindi dumalo, doon sa unang pagdinig ng komite, hinainan ito ng subpoena, pero parang ngayong araw, dito sa 8, may 3 hahainan naman ng warrant of arrest at i-cite in contempt. Ito nga sina Sally Santos ng SYMS Construction Trading, si Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders at Edgar Acosta ng High Tone Construction. Bagaman may pinadala kasi siyang representative para sa pagdinig, nais ng komite na siya raw mismo ang dumalo. Kaya itong 3 to, aasahan natin na susunod na pagdinig, Monday next week, September 8, inaasahan na nila yung pagdating nitong 3. Bukod naman dyan, naungkat na rin ng komite yung ilang mga katanungan patungkol sa mga kontraktor. Halimbawa na itong si Sara Diskaya na umano'y may-ari ng nasa siyam na construction companies. Ipinaliwanag naman ni Diskaya na 23 years na raw silang nasa construction business and even before daw sila makapasok sa DPWH, may mga proyekto na raw silang nakukuha o natatanggap mula sa mga LGU. At pero inamin niya rin, part owner lang daw siya nitong abot sa siyam na construction companies, pero giit niya na wala silang alam o wala silang kinalaman sa mga maanumalyang flood control projects. Naobserbahan din kanina nito at hindi kinatuwa ng mga senador itong si Mark Alan Arevalo naman mula sa Wawaw Builders dahil sa hindi nito pagsagot sa kanilang mga katanungan. Makikita nga kanina parang nagiging nag-aalangan na sumagot itong si Arevalo at tinanong din ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kung meron daw bang nagsasabi sa kanya na ito ang kanyang sabihin. Pero ang sinabi niya dahil daw napapabalita nga na maaaring kasuhang kriminal yung ilang mga opisyal tungkol dito, ini-invoke niya raw yung kanyang right to self-incrimination. Sheryl. Hanggang anong oras pa ito magpapatuloy at simula pa lamang ito, I'm sure marami pang series nitong investigasyon na ito, no? Merrimon? Oo, Cheryl, asahan natin na marami-rami pang pagdinig ang gagawin ng Blue Ribbon tungkol dito sa malang flood control projects. Kasi kanina, around 2:15, tinapos na nila yung pangalawang pagdinig dahil na kailangang magbigay daan para sa session naman ngayong 3:00 ng hapon. Hindi pa satisfied ang komite dito. Inaasahan din nila na sa susunod na pagdinig, magkakaroon pa ng mas malinaw na pagpapaliwanag mula sa PICAB, sa Philippine Contractors Accreditation Board, even sa COA, Commission on Audit, dahil ipinasabpina na rin ng komite yung kanilang fraud audits o kaya naman yung audit highlights nila para raw matukoy kung alin nga ba dito sa mga naaprubahan o completed na flood control projects ang tunay na maanomalya. Cheryl. Kailan ang susunod na pagdinig, Merrimon? Cheryl, ang nasabi ni Senator Dante Marcoleta, parang September 8, 1 week from now, itutuloy agad ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ngayon hapon din naman dito sa session, pinagpapatuloy naman yung interpellation doon sa privilege speech ni Senator Panfilo Lacson na nakafocus din sa maanumalyang flood control project sa bansa. Cheryl. Dumalo rin, di ba, si dating DPWH Secretary Bonoan? Siya ba'y natanong?
Yes, Cheryl. Actually, nung tatanungin na sana siya nitong ilang mga senador, pinut on record niya na tinanggap na nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang resignation at effective yun ngayong araw, September 1. Kaya nag-excuse na siya na hindi na mapabilang doon sa pinaka-interpellation. Ang pinaka-designate niya na lang si Yuseka Maria Cabral kung sakali raw na may mga katanungan patungkol sa DPWH. Cheryl. Alright, maraming salamat for the update. 1PH Mobile Journal, Marymon Reyes. Mga kapatid, pag-usapan po natin mamaya sa ating pagbabalik ang anti-nepotism law. Himayin po natin ano ba ang isinasaad ng batas on this. Sumali po kayo sa ating discussion. Ang ating question of the day ay dapat bang i-call out ang Nepo babies? Post po kayo sa ating live stream. Live po tayo sa Facebook page ng 105.9 True FM at maging sa Sagot Kita with Cheryl Cosim. Hello po sa inyo. Ayan si Antonia Alvarez. Happy Monday. Jacqueline Texon at si Marites Incha. Ayan ang ating Suki. Hello po sa inyo. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita. Ang nasa right, tama. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po si Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, dapat bang i-call out ang mga Nepo babies? Yan po yung mga anak o kamag-anak ng mga maimpluwensyang tao na tila nagkikinabang nga po sa kapangyarihan. Mainit po itong usapin sa gitna ng umano'y korupsyon sa flood control projects. Actually, yung flood control projects, okay, it's a big chunk. Pero di ba, iisipin mo, ito yung maaaring nangyayari sa lahat ng government projects, hindi lamang po sa DPWH. Kanina nga pong tanghali ay nakausap ko, nakapanayam ko si Congressman Marcy Teodoro, no? At nung kanyang hinihimay yung NEP for 2026, may mga nakita siya sa distrito niya na tapos na yung project noong 2023, abay may pondo pa rin para sa 2026. So, naduduplicate. Sabi ko nga, pwede hong parang nagbulag-bulagan na lang or sinasadya kasi wala nang kailangan gawin doon sa proyekto, di ba? Na posibleng nangyayari sa mga nakalipas na taon yung mga ganito. Kasi hindi naman lahat ng kongresista, hindi naman lahat ng mambabatas, iisa-isahin at hihima-himayin at alam. Nagkataon, sabi nga ni Congressman Marcy, nagkataon na yung napansin niyang pinondohan doon, ay alam niya kasi nag-mayor siya for 9 years. So alam niya yung lugar na sabi niya, tapos na itong project na ito noong 2023. Bakit may budget na naman for 2026 for the same project? Tapos meron naman na mga proyekto na dapat mapondohan, kulang naman yung pondo. So ito daw po ay nanggagaling sa national government, which is the DPWH. At doon sa 9 na taon niyang pagiging mayor, hindi niya nakilala yung kanyang district engineer. At ngayong kongresista na siya, hindi pa rin niya nakikita yung kanyang district engineer. So talagang systemic po ang problema. Napakadali na to go around para makakubra or makadiskarte at kumita ng extra yung mga dapat na hindi. So ngayon, nakikita po natin dahil nga with all this controversy ay nakita natin na pagtuunan tuloy ng pansin yung klase ng lifestyle mayroon, yung mga kaanak-anak nitong mga mambabatas na connected din, hindi lamang sila mga kongresista, hindi lamang sila government officials, but they're also connected sa mga malalaking contractors na nakakuha ng malalaking proyekto. Tapos makikita mo sila kung saan bansa. Meron pa ako nakita, magkapatid ba yun? Yung parang pag magbabayad sila, papipiliin yung waiter kung kaninong credit card yung makukuha. Magkapatid ba yun? Tapos, meron din, nababash din yung nagsabi na
kanyang dad ay ATM machine. Ayan, nabash tuloy yung dahil sa machine niya. Ayan, yung ATM lang. Hindi na kailangan ng machine. Ayan, 'di ba? Automated teller machine. Ayan. So ang dami nang nababash, no? Tapos yung mamahaling bag, yung kanilang suot. Ay, tapos where they travel, kung saan-saang bansa na alam mo naman na talagang hindi pa naman po nagtatrabaho itong mga ito, mga estudyante pa lamang yung tingin ko or kahit na sila'y graduate na, ay, unless na may negosyo din sila, yeah, okay, fine, if they could really afford it. But I don't think they realize or they appreciate kung saan nanggagaling yung kanilang mga ginagastos. Wala, they just, flaunt it, Hay, pag-usapan natin yan, mga kapatid, ang anti-nepotism law. At this point, kasama po natin live via StreamYard, Attorney Jennifer Reyes. Siya po ay law professor at constitutional law book author. Magandang hapon sa iyo. Welcome back, Attorney Reyes. Hi! Magandang hapon, Miss Cheryl. Ayan. Napapanahon yung ating pag-uusapan. Baka hindi aware ang lahat na meron tayong tinatawag na anti-nepotism law dito sa Pilipinas. Pero siguro, Attorney Reyes, i-define muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng nepotism. Nakasaad po ba ito sa ilalim ng batas ng Pilipinas? Yes, Miss Cheryl. Ang nepotism po, no, in its ordinary sense, ang ibig sabihin po nito ay ang isang taong maimpluwensya or makapangyarihan ay binibigyan niya ng pabor yung kanyang mga kamag-anak or kapamilya or kaibigan para mabigyan ng trabaho. Under our law po, no, nakasaad ang nepotism or ang prohibition against nepotism sa Revised Administrative Code of 1987. Ang Mhm. sabi po sa batas na ito, lahat ng appointments sa provincial, city, municipal, or even national governments na ginawa in favor of a relative noong mismong taong nagre-rekomenda or may kapangyarihang mag-appoint ay ipinagbabawal. So, sino-sino ba ang mga kasama pag sinabi nating relative? Ang prohibition po ay nag-a-apply sa mga kamag-anak within the third degree or civil degree of consanguinity or affinity. Ibig pong sabihin nito, bawal i-appoint ng appointing authority yung kanyang asawa, anak, kapatid, magulang, grandparents or grandchildren, pati yung kanyang mga tito, tita, at mga pamangkin. So yan po ang mga halimbawa ng mga kamag-anak na hindi pwedeng i-appoint or i-recommend ng approving or recommending authority sa gobyerno. Yan po ay naaayon sa ating Revised Administrative Code of 1987. Pagdating naman po sa Local Government Code of 1991, mayroon din pong pagbabawal sa nepotismo sa batas na ito. Sabi po sa Section 79 ng ating Local Government Code, walang kahit sino man ang pwedeng ma-appoint sa career service sa isang local government unit kung siya ay kamag-anak ng appointing authority or recommending authority within the fourth civil degree naman of consanguinity or affinity. So dito po, under the local government code, pati yung first cousin mo, hindi mo pwedeng i-appoint or i-recommend kung ikaw yung appointing authority. Ayan, yan po ang mga batas na nagdi-discuss regarding nepotism. Mhm. Okay. Yan yung sa nepotism, yung sa pag magtatrabaho, yung kaanak mo sa pamahalaan. Pero yung attention ngayon ng taong bayan, napunta sa nepo babies ang tawag o nepo baby. Sa inyong pananaw, ano ba yung makatarungang grounds para matawag na nepo baby ang isang tao, Attorney Reyes? May ano kasi yan, Miss Cheryl eh. Kapag sinabi mong nepo baby, in its ordinary sense, ang mga nepo baby kasi, yan yung mga
nag-succeed or sumikat dahil sa family connections, right? Na dahil yung karera ng kanilang mga magulang ay pinasok din nila at nag-succeed yung kanilang mga magulang doon at may presumption ng mga tao na kaya lamang sila sumikat or napwesto ay dahil sa kanilang mga magulang. So, but in its legal sense, ikaw ay matuturing lamang na nepo baby na pinagbabawal ng batas kung ang nag-appoint sa iyo ay isang appointing authority sa gobyerno at ikaw ay pasok sa pagiging kamag-anak or relative ng tao na yon within the third civil degree of consanguinity or fourth civil degree of consanguinity or affinity. So, depende yan kung ano ba yung pinag-uusapan natin. Yung ordinary sense lang ba ng nepo baby or yung under the law, kung sino ba ang mga nepo baby. So, kung hindi naman sila appointed sa isang government post ng kanilang kamag-anak na appointing authority, then under the law, we cannot say na sila ay nepo baby in its legal sense. Pero dahil nga ito ay jargon na ito ay jargon Oo. ng mga Gen Zs, ayan, sinasabi nila, nepo baby. Siguro, in its ordinary sense nila, ibig sabihin yon yung mga naging successful dahil sa connection ng pamilya. Kasi kino-call out nga ngayon ng mga netizen yung mga tinaguriang nepo babies. So kailan masasabi na ito ay anyo ng accountability under freedom of expression at kailan naman ito nagiging masama? Magandang tanong yan, Miss Cheryl, no? Well, first of all, hindi ko naman din masisisi ang taong bayan sa kanilang galit, 'di ba? Kasi malamang sawang-sawa na sila sa korupsyon at talagang nakakagalit naman ang nangyayari sa bansa natin na pagnanakaw ng mga di umano'y mga tao na involved dito. However, paalala lamang po sa ating mga netizens at sa ating mga kababayan na meron po tayong freedom of expression, ngunit kung ikaw ay nag-aakusa na ng isang krimen, isang depekto, or sinisira mo na ang reputasyon ng isang tao, ito po ay maaaring maging libel under the revised penal code or pwede rin kayong makasuhan ng cyber libel under the Cybercrime Prevention Act at mas mataas po ang kulong or ang penalty kapag cybercrime. Kapag po sinabing cybercrime or cyber libel, ayan, ginamit nyo po yung computer or phone nyo sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram at kung saan pa mang social media platform. So, kailangan po tayong maging balanse sa pagkokomento dahil kung tayo po ay lalagpas na at ito po ay magiging libel na or cyber libel, maaari po kayong makasuhan under the law. Ayan na nga, yun yung pinag-uusapan natin kung may karapatan itong mga nepo babies na magsampa ng kaso laban sa mga nagpo-post tungkol sa kanila dahil hindi natin maikakaila. Bawat bukas natin ngayon ng ating social media, sila yung bumubulaga sa atin. Ginagawa ng iba't ibang storya, iba't ibang meme, at kung ano-ano pa na umabot tuloy at saka yung pambabatikos na umabot nga sa punto na nag-deactivate yung iba, dineactivate na yung comment section also o nag-private na lamang muna sila for now. Well, yes, under the law, of course, kung mako-comply yung mga elements ng krimen na binanggit ko kanina, itong mga ito ay maaari silang magsampa ng kaso. But of course, kailangan ay intindihin din kasi nila ang pulso at ang galit ng taong bayan. So sana ay wag na ring dumating or umabot sa kasuhan itong mga online bashing na ito. Pero paano kung mapatunayang sila ay nakikinabang sa impluwensya ng kanilang pamilya? Pwede bang mapanagot din sila sa batas? Parang ito, yung simpleng isang anak, nasa construction, yung pamilya, nakakuha ng maraming proyekto. Kasama sila dun sa top 15 na contractors. Tapos makikita mo nga naman yung lifestyle
naka-private jet o naka-private plane, tapos hindi na magkanda o gaga doon sa pagbibitbit ng napakalalaking paper bags na mamahaling mga shopping. Kasi isipin mo, hindi mo aalis, parang saan kumukuha ng pera tong mga batang to? Mhm, Tapos may ganitong balita na pamilya pala nila yung mga top 15 contractors sa flood control projects ng bansa. mhm, mhm. Well, sa ating bansa kasi, Miss Cheryl, no, ang isang krimen ay personal in nature. Kumbaga, kung sino talaga ang gumawa at nagplano at may kaalaman or kasabwat doon sa krimen na yon. Sa pag-aaral namin ng mga di umano'y krimen na ito, pasok ito sa estafa eh. Estafa under the revised penal code. Under Article 315, sinasabi nito na any person who falsely pretends to possess business or qualifications or agency at yung isang tao na mag-alter ng quality or quantity ng isang serbisyo na may obligasyon siyang i-deliver, pasok ito sa estafa. Yun nga lamang gaya ng aking sinabi, crimes are personal in nature. For example, sabihin natin for argument's sake na yung mga contractor na ito ay liable or nag-commit talaga ng estafa or ng graft and corruption dahil sila ay nakipagsabwatan sa isang public official, itong mga anak nila, kung wala namang ebidensya na itong mga anak nila ay may partisipasyon or alam nila yung ginagawang krimen at nakinabang sila rito, they do not have criminal liability. Dahil nga wala silang kaalaman or wala silang partisipasyon doon sa krimen. Yun nga Mhm. lamang talaga, valid din naman yung galit ng taong bayan na mababash ka talaga kasi nagpo-post ka pa ng mga karangyaan. Mhm. Yung bansa natin, alam nyo naman, maraming kapos na ating kababayan. Kaya it comes with the territory. Kapag pinost mo yan in public, kailangan handa ka rin sa negative comments na iyong matatanggap. But to reiterate, kung wala silang knowledge at wala silang partisipasyon doon sa di umano'y krimen, itong mga anak na ito or kamag-anak ay wala namang criminal liability. Mhm. May mga maririnig kang mga iba't ibang kwentuhan na kaya sinasabi na sigurado maaaring wala naman silang pakialam kung saan kinukuha or ano yung pinagkakakitaan ng pamilya. They're not directly involved. All they care ay na bawat hingi nila napagbibigyan. Bawat gusto nilang bilhin, nabibili. Other than that, hindi na nila alam kung saan nanggagaling yung perang ibinibigay sa kanila ng kanilang magulang. Ay, mga kapatid, ayan. Yan po ang simula pa lamang ng ating discussion. Pero mas himayin natin. Kasi iba nga po, pag sinabi natin yung anti-nepotism law, it's more of kaanak mo na inappoint mo na magtrabaho sa pamahalaan na kamag-anak mo. The same office or pwedeng sa ibang, oo. Kasi kung ikaw yung nag-appoint, so sa ano mo yon sa Same office mo same yun. office mo, oo. Pero kung Mm. ipinakiusap mo yung kaanak mo sa ibang office, wala yon, hindi sakop yon. Yun ang maaaring ma-circumvent, 'di ba? Maaaring ma-circumvent ang batas. Kaya in my legal opinion, dapat isama din 'yon. Hindi mo rin pwedeng ipakiusap ang iyong kamag-anak sa isang pwesto sa gobyerno kahit hindi ikaw ang mag-a-appoint kasi it will be prone to abuse. 'Di ba? Is the, Ginagamit mo pa rin yung iyong kapangyarihan or impluwensya para ma-appoint ang iyong kamag-anak. so papasok ba siya or sa ibang batas, hindi siya sa anti-nepotism law? Maaari siyang pumasok sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act under our law. So, maaaring sabihin na dahil sinicircumvent mo nga ang batas ng anti-nepotism, pasok ka naman dito kasi ipinagbabawal din sa Anti-Graft and Corruption Practices Act na gagamitin mo ang iyong kapangyarihan, pwesto or impluensya para ikaw ay magkaroon or makatanggap ng isang pabor sa isang tao. So maaaring pumasok doon sa batas na iyon. Baka may mga katanungan kayo mga kapatid. Baka si
si Mayor, si Kong, or si Kapitan, ayan, puro kamaanak pala niya yung mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Ayan po, yung mga ganong katanungan, maaari po kayo mag-post sa ating live stream. Makakasama po natin si Attorney Reyes hanggang alas 5 ng hapon. I-post nyo po yan sa FB page po ng True Network PH or sa YouTube. Mamaya po babasahin natin yan isa-isa. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Marami Actually, bahagi na po tayo ng ating programa dito sa Sagot Kita. Ang ating question of the day, dapat bang i-call out ang Nepo babies? Kasama pa rin po natin si Attorney Jennifer Reyes, ang ating legal expert. At pinag-usapan po natin ang anti-nepotism law dito sa Pilipinas na walang kinalaman. Klaruhin natin, Attorney Reyes, kasi na-connect lang natin because they were called Nepo babies. Pero hindi po sakop itong mga anak ng mga contractor, ng mga government officials na ito na nagkataong contractors na namumuhay sa napakarangyang buhay. Ayun po. Sa ibang batas Pero sila. ano, Go ahead, aha. attorney. Pero Michelle, meron din kasi tayong Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Mahalaga po ito, no? Sabi po sa Section 4, Paragraph H ng nasabing batas, public officials, employees, and their families must lead modest lives Yeah. in proportion sa kanilang income at posisyon. Pinagbabawal din na sila ay mag-display ng extravagance or ostentatious display ng kanilang karangyaan. So under this law, kasama ang mga pamilya ng mga public officials and employees. Mhm. Sa ibang episode, siguro sa Monday pag-usapan natin yan. Mas himayin natin, di ba, kung paano dapat namumuhay ang isang government official. Pero dito po, balikan natin yung anti-nepotism law. Pakipaliwanag nga po yung anti-nepotism law and regulations. Kanina, ulitin lamang natin, Attorney Reyes, up to third degree ba? Tama po ba? Yung nabanggit Yes, nyo kanina. Under the Revised Administrative Code of 1987, ang pagbabawal ay yung kamag-anak mo hanggang the third civil degree of consanguinity or affinity. Pero under the Local Government Code, ang mga ipinagbabawal naman na kamag-anak, ito ay hanggang fourth civil degree of consanguinity or affinity. So yung hanggang third degree, para magkaroon ng konkretong idea ang ating mga manonood, ito po yung mga anak nyo, kapatid nyo, asawa, magulang, lolo't lola, mga apo, tito at tita, mga pamangkin nyo. Pag sinabi naman po na hanggang fourth civil degree of consanguinity or affinity, ang included na rin po dito, in addition to what I stated a while ago, pati yung mga first cousins nyo, ayan, bawal din i-appoint doon sa mga posisyon sa gobyerno na kayo ang appointing or recommending authority. Kunwari, kapatid ni Mrs., kapatid ni Mister, in-laws. Yes, bawal din po yon. Tama, Miss Cheryl, maganda pong example yan. Kasi by consanguinity or affinity, ayan, ang ibig pong sabihin nun ay relationship by marriage. So, pasok din po sa pagbabawal yung inyong mga parents-in-law, mga daughter-in-law, sons-in-law. So, pasok din sa prohibition under nepotism. Ano po ang mga parusang nakalaan kung mapatunayang ang nepotism sa isang appointment? Ayan. Under the law po, no, ang mga pwedeng maging penalty kung ang isang appointing authority ay guilty of nepotism ay either suspension or maaari siyang matanggal sa serbisyo at maaari ding magkaroon ng perpetual disqualification from public office. Hindi na siya maaaring i-appoint sa anumang posisyon sa gobyerno at mawawalan siya ng civil service eligibility.
at mafo-forfeit ang kanyang mga retirement benefits. Pero ako ay nakukulangan dito sa batas na ito. Sa aking legal opinion ay panahon na para magkaroon ng penalty na imprisonment ang nepotism, na para sa gayon ay masiguro na mawala na ang practice na ito sa gobyerno na minsan, aminin natin or kadalasan ay nagiging root cause ng korupsyon. Mhm, mhm. May mga itinuturing ba, attorney, na exceptions sa anti-nepotism rules? Yan. Under the law din po, no, under the Revised Administrative Code of 1987, yung prohibition or pagbabawal sa nepotism, hindi po nito sakop ang pag-a-appoint sa mga teachers, yung posisyon na tinatawag na in a confidential capacity, kapag ikaw ay isang physician or doktor, or kung ikaw ay miyembro ng Armed Forces of the Philippines. So, alin ka man doon sa mga nabanggit ko, hindi mag-a-apply ang rules on nepotism. So, maaari ka pa rin i-appoint. Mhm. Yung may nagtatanong po dito, paano kung kunwari sa isang opisina, nandun na yung tao, nagkataon yung pumalit na nakatataas, may kamag-anak ng dinatnan doon, nauna na nagtrabaho doon na appoint bago yung mas mataas na nag-a-appoint. Ito ay isang government agency, kumbaga, or isang local government unit. Then the prohibition will not apply, in my humble legal opinion. Dahil hindi naman siya nagkaroon ng partisipasyon sa pag-a-appoint or sa pagpupwesto doon sa empleyado na yon, dahil nauna nga itong empleyado kaysa doon sa bagong appointed na appointing or recommending authority. So hindi siya pasok sa nepotism. Mhm. Paano nakaugnay, Attorney Reyes, yung lifestyle check na iniutos ng Pangulo sa usapin ng nepotism at nepo babies? Ito ba ay naaayon din po sa batas? In my opinion, yes. Tama yan. Dahil nga sa Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees, nakalagay doon explicitly na ang mga public officials and employees, pati na ang kanilang mga pamilya, ay dapat mamuhay ng simple lamang, lead modest lives. At hindi sila dapat magpakita ng excessive or extravagant na karangyaan or display ng kanilang wealth. So in doing a lifestyle check, of course, dito natin malalaman kung talaga bang namumuhay ng simple lamang or naaayon sa kanilang posisyon or sweldo sa gobyerno itong mga taong ito, kabilang na ang miyembro ng kanilang pamilya. So it can legally be done. Mhm. Sa inyo pong pananaw, sapat na ho ba, Attorney Reyes, yung mga umiiral na batas laban sa nepotism o kailangan pa itong mas lagyan pa ng ngipin? Gaya po ng sinabi ko kanina, kulang para sa akin. Walang kangipin-ngipin ang batas against nepotism. So I challenge the members of the House of Representatives and our senators na magbalangkas ng isang batas na mag-i-include sa imprisonment as penalty sa mga tao na magva-violate ng prohibition against nepotism kung sila po ay talagang para sa bayan yung kanilang iniisip na interes at hindi para sa interes ng kanilang sarili or ng kanilang sariling pamilya. So dapat magkaroon ng batas na may pagkakakulong ang mga tao na magva-violate ng pagbabawal sa nepotismo. Mhm. Attorney Reyes, puntahan ko na itong mga komento ng ating mga netizen. Ayan, si Leila Santos, sabi niya, paano po kung nagtatrabaho din yung mga nepo baby sa kumpanya ng tatay nila, ng magulang nila? Wala bang anti-nepotism law sa private sector? Yan pong sa private sector, yan ay nakadepende na sa polisiya ng kanya-kanyang kumpanya or korporasyon. Pero kung ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa mga appointments or posisyon sa gobyerno,
yung pong sinabi niyong example, hindi po yan pasok sa nepotism under the administrative code and under the local government code. So kung walang prohibition sa nepotism sa kanilang korporasyon at hindi naman sila appointed sa gobyerno, then there is nothing wrong with being an employee also of that corporation which their parents own. Mhm. Eto, may comment si Mark Mendez. Siguro ito yung kanina nga pinag-uusapan natin na kung may karapatan din ba itong Nepo babies na magsampa ng kaso laban sa mga nagpo-post tungkol sa kanila. Sabi niya, kapag nagkaso sila, makakatulong kaya yun o baka lang mas lalong mahalungkat lang ang korupsyon ng pamilya nila. Siguro hindi na sila magkakaso. Si Ann Rizuna, dapat i-call out ang mga yan dahil aware naman sila na pera ng taong bayan ang finiflex nila. Si Jen Marquez, hinay-hinay lang din po siguro kasi mental health ang delikado ng mga posibleng wala namang kinalaman sa korupsyon. Si Rowena Lorenzo, marapat lang pong i-call out para malaman ng taong bayan na guilty sila sa corruption at makilala rin sila sa murang edad nila, panifiniflex nila ang milyon-milyong pera nila kuno. Ayan, si Albert De Los Santos, kung may anti-Nepo bill, parang political dynasty bill din yan, dededmahin lang yan sa Senado. Meron tayong anti-nepotism law, pero sabi nga ni Attorney Reyes, kulang. Walang kangipin-ngipin. Ano? Dapat i-amend po yan. Si Albert De Los Santos, kahit sa barangay may nepotism at dynasty. Oo, nangyayari. Pero, pag ganyan, attorney, saan sila pwedeng magreklamo? Or mag-report? Well, maaari silang mag-report sa Civil Service Commission, right? At kung ito naman ay sa local government unit, for example, sa barangay, then maaari silang magreklamo sa mayor's office dahil ito ay may kaakibat na administrative liability. So, depende yan kung ano ba yung nepotism concerned or involved. Ito ba ay sa local government unit? Or ito ba ay sa civil service, sa mga ibang ahensya ng gobyerno na hindi naman local government units? Pero sabi mo nga, pwede silang ma-disqualify. So, I'm sure they're very aware na may ganito tayong batas and they shouldn't be doing it. Pero doon sa batas that we have now, sabi nyo nga ay napakahina, no? Walang kang ngipin-ngipin. So, may lusot. Kayang lusutan itong batas na ito? In a sense na kayang lusutan, ang problema kasi natin dito, Ms. Cheryl, hindi sila natatakot kasi dun sa penalties eh. Kahit alam nila na ginagawa nila, alam nila na guilty sila, ang penalty lamang naman ay suspension, di ba? Dismissal from service. So, hindi matatakot ang isang tao na magko-commit ng nepotism. Dahil napakaklaro ng batas, it's either you are guilty of nepotism or it's either you are not. So ang nagiging problema talaga dito ay yung walang takot ang mga tao na nagva-violate dito dahil nga napakababa lamang ng parusa or ng penalty. Paalala lamang po ha, kasama po dyan ang barangay level. Sa mga yung mga barangay officials ay tinuturing po na public officials at saklaw po yan ng nepotism rule. Kasi baka yung iba 'di ba, mapapagchismisan lang or babatikusin pero kailangan pa rin ng aksyon, kailangang i-report po iyon. Tama po yan. Sabi nyo nga dapat may kulong, wala namang kasing kulong nga naman No? Dapat mataas ang kulong. Dapat yan ang gawin ng ating mga mambabatas. Ay, nako. Sa ating pagkikita muli, Attorney Reyes, ay pag-usapan nga natin 'yun, 'di ba? Yung klase ng pamumuhay ang dapat mayroon ang isang government officials. Ibang bahagi 'yun ng usapin no? At Attorney Reyes. Tama po, Ms. Cheryl. Pero pahaging lang, pag ganoon na violate nila yon, ano ang pwedeng ikaso sa kanila?
na-violate yung pagiging simple Simple. ang pamumuhay. Aha. Yeah, yan din ang problema doon sa batas na yon. Kasi ang nakalagay lamang doon, kapag napatunayan na ikaw ay nagva-violate ng pagiging simpleng pamumuhay, despite the fact na ikaw ay isang public official or employee, ang parusa lamang ay suspension of not exceeding 1 year or magmumulta ka lamang ng not exceeding 6 months ng iyong sweldo. So again, napakababa, hindi po ba? Kumbaga, hindi talaga papansinin yung ganyang parusa. Compared sa mga di umano, alam naman natin, ay mga nananakaw ng ibang public official. So, yan din, dapat amyendahin din ang batas na yan dahil hindi ba tayo nagtataka? Bakit sila ang mga nagbalangkas pero walang kulong? 'Di ba? Puro multa lamang. Samantalang yung ating mga kababayan, kunwari, nagnakaw lamang ng 2 buko, nakukulong na. So, kailangan lagyan nila ng mas mataas na parusa, lalo na ng pagkakakulong. Yung mga hindi rin papasa sa lifestyle check, yung mga lumalabis sa kanilang pagpapakita ng sobrang karangyaan, unless mapapatunayan talaga na ang karangyaan nila ay lehitimo nilang natanggap or ine-enjoy dahil sa lehitimong business or mayaman na talaga silang pinanganak, hindi po ba? So, yun lamang ang mga exceptions. But the general rule, kailangan pag ikaw ay public servant, ikaw ay simpleng mamuhay kasama ang iyong mga kamag-anak. And you should not be engaged in any government projects. Yes, tama yan, Miss Cheryl. Nasa konstitusyon yan actually, na hindi ka maaaring maging financially interested directly or indirectly sa anumang kontrata ng gobyerno. Oh, mga contractors natin, sila-sila rin ang may-ari. Ayun na nga, kaya dapat imbestigahan yan. Kung talagang sila ay kasabwat talaga or involved dito sa flood control projects na ito. Nasi-circumvent kasi yan Miss Cheryl, hindi po ba? Yung nakalagay sa members of the board, hindi naman mga pangalan nila. Pero in reality, sila naman pala talaga ang may-ari nung kumpanya yun. So, alam nyo na, maraming paraan din to circumvent the said law. Kaya tayong mga taong bayan, ang tanging magagawa natin is wag nating tigilan yung issue na ito para ma-pressure yung ating mga public officials na dapat ay may managot at makulong dito sa di umano'y pagnanakaw sa kabanang bayan. Ay, oo yan, alas 5 na po sa ating susunod na usapan. Yan po ang ating mas hihimayin at tutuunan ng pansin. Attorney Reyes, salamat po for giving us your time today. Maraming salamat din po at mag-ingat po kayong lahat, lalo na yung mga kababayan natin na binabaha hanggang ngayon. Ingat po. Maraming salamat, Attorney Jennifer Reyes, Law Professor at Constitutional Law Book Author. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang ating 1 oras na tanungan at sagutan. Bukas pag-usapan natin ang mas pinalawak na features ng eGov app. Kasama po ang DICT. Nag-confirm na ba sa atin ang DICT o Department of Information and Communications Technology? Yay! Ayan, yes po, alright. Mga kasama natin sila kasi itong, unlike nung una nating napag-usapan or pinakilala dito, ang eGov app, ngayon ay mas napapakinabangan at mas mapapakinabangan na po natin, mas mapapadali na yung mga transactions natin sa pamahalaan. So, alamin po natin yan ng sabay-sabay tomorrow. Samahan niyo po kami 4:00 ng hapon dito sa programang Sagot Kita.